Bago po tayo dumako sa salita ng Panginoon, tayo po muna ay manalangin. Minsan pa, Panginoon, nagpapasalamat kami kahit pa sa mga salita mo na aming po pagpupulayan sa oras na ito. Dalangin po namin na ikaw po ang manguna, ikaw po ang magturo. Salamat sa pagbukas mo ng bawat tenga at bawat puso para itong mga salita mo po ay aming mapasukin. Salamat po, Panginoon. We lift up this very hour into your hands. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Atin pong pag-uusapan ngayon ang buhay na binago po ni Kristo. Ang isang naligtas po ay hindi po it did not end being saved, pero may plano po ang Panginoon sa bawat kaluluwa na Kanya po iniligtas. At babasahin po natin siya sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17 to 20. Makikita po natin dito ang sequence po ng buhay Kristiyano. Sabi po sa verse 17, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, tinago na siya. Dito po, maiintindihan po natin na may dati pong kalagayan ng isang tao. Stay muna sa 17. Ang tao po ay likas po na makasalanan. By nature po, lahat po tayo, likas po tayo makasalanan. At patungo po tayo sa magpawalang hanggang kaparusahan. Yun po yung dati nating pagkatao, makasarili, ang pag-iisip ay lagi pong hindi po naka-align sa kalooban po ng Diyos. Yun po, likas po is our nature. Naipanganak po tayong ganun, sabi po ni David na we were born sinners. Naipanganak po tayong likas na makasalanan. At yun po yung dating pagkatao. Ngunit nga po, nung napakinggan na po natin si Kristo, ang Kanya pong ginawa sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay mabago at mabigyan ng bagong buhay. Nung tinanggap po natin siya, nagkaroon po tayo ng born again life or transformed life. Ngayong dati natin pagkatao ay nawala na po. Yun po yung ginagawa po ng Santo Espiritu ng Diyos na pumasa atin nung ating tinanggap si Kristo. Nung nanalangin po tayo ng pag-ako sa ating mga sa ating mga kasalanan, paghingi ng kapatawaran, at pagtanggap kay Kristo sa ating puso, doon po tayo po ay sinilyuhan po ng Panginoon ng Kanyang Espiritu na siya pong nagbigay ng pagbabago. Kasi sa nature po natin, hindi po natin kayang baguhin ang ating mga buhay. Wala pong pagbabago kahit po resolution tayo ng resolution. Wala po tayong kakayahan na baguhin ang ating pagkatao, ang ating pagiging likas na makasalanan. Ngunit nung tinanggap po natin si Kristo, siya na po yung nagbago sa atin sa pamamagitan ng Santo Espiritu. Kaya ito pong nabagong tao na ito, hindi lamang siya nabago at namumuhay na may bagong buhay, bagkus may plano po ang Panginoon sa kanya. At tingnan po natin sa susunod po na verse, sa verse 18 po. Sa verse 18, it says here, okay. Ang lahat ng ito ay gawa ng Diyos na nagpapanumbalik sa atin sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang tungkuling papanumbalikin ang mga tao sa Kanya. Si Pablo po ang simulat nito at sinasabi nga po niya na ang panunumbalik ng tao sa Diyos ay lahat kagagawan ng Diyos. Siya ang gumawa ng paraan. At ito nga po yung balita na dala-dala nila Pablo kung saan man sila pumupunta. Kaya sabi niya diyan, ibinigay ng Diyos sa kanila ang tungkulin na panumbalikin ang mga tao sa Kanya. Kaya katulad din ni Pablo, kayo po diyan na nabago na, kayo po na tumanggap kay Kristo, nagkakaroon po ng trabaho. Kaya kahit po nasa loob po ng kulungan, kahit nasa likod po kayo ng rehas, may trabaho po ang lahat ng nabago. Katulad po ni Pablo dito. At ano po yun na trabaho? Ang tungkulin na panumbalikin ang mga iba sa Panginoon. At
ire-reinforce po dito sa verse 19. Uulitin po yan. Sa verse 19, sabi po niya, at ito ang aming ibinabalita. Tuloy-tuloy po itong speech po ni Pablo. Pinapanumbalik ng Diyos ang mga tao sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo at hindi na ibinibilang na laban sa kanila ang kanilang mga kasalanan at kami ang Kanyang pinagkatiwalaan na magpahayag ng mensaheng ito. See? God will not count the sins of the people against them. Hindi na kahit na makasalanan tayo, hindi na natin, these sins are not on us anymore. Inalis ng Panginoon nung ating pong tinanggap si Jesus sa ating mga buhay. Inako po niya, kinuha po niya, at He laid it on the cross. Pinako po niya sa krus ng Kalbaryo. Yun po yung mensaheng ito na gusto po ng Panginoon na ito po yung ipinagkatiwala kina Pablo upang ipahayag yung pagiging makasalanan ng tao ay may solusyon. Kasi si Jesus umako sa lahat ng kasalanan ng bawat tao. At yun po yung magandang balita na gustong ipabalita ni Pablo sa kahit kanino. At salamat dahil sa pagpapatuloy ng pagpapahayag ng mensaheng ito mula sa Jerusalem, sa iba't ibang panggago ng Israel, napunta sa Europa, at napunta po sa atin dito sa Asia, dyan po sa atin sa Pilipinas. Kasi may mga walang takot po na nagbalita at nagpa-ulit. At patuloy po tayo in verse 20 na. At ito po. Kaya ito po yung salita ng Panginoon para sa ating lahat po dito. Hindi lamang po sila Pablo. Kaya nga, mga sugo kami ni Kristo, sila pa rin po yung tinutukoy niya. At sa pamamagitan namin, nakikiusap ang Diyos sa inyo na manumbalik na kayo sa Kanya. Oh, I think we missed that. If it were in verse 19. Sa English po, sabi po niya na He has committed the ministry of reconciliation. Ibinigay po, and God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sin against them, and He has committed to us the message of reconciliation. Okay, tama din po yun. Katulad na rin po, tayo po katulad ni Pablo, makasalanan at binago po ng Panginoon, nagkaroon po ng bagong buhay, at hindi po doon mag-e-end. Hindi po doon nagtatapos ang ating pagbabago. Bagkus po, gagamitin po tayo na magiging sugo upang ang mensahe ito ay makarating din sa mga hindi nakakarinig. Upang kayo dyan, ang bilang ninyo ay magdodoble kung ibabahagi rin ninyo ang balitang ito. Sa mga hindi pa nakarinig, sa mga hindi pa nakatanggap ng pagpatawad ng mga kasalanan na nagdudulot sa atin sa magpawalang hanggang kaparusahan. The situation po is ganito. There's a heavy traffic. Napaka-heavy po ng traffic patungo sa isang direksyon. Lahat po ng tao nandun po sa traffic po na yun, patungo po sa impyerno. Kasi ang kabayaran na po ng kasalanan ay kamatayan. At wala po ni isang tao po na matuwid. Lahat po ay makasalanan, heading to one direction. Parang kalsada po siya, lahat po dyan, patungo po dyan sa magpawalang hanggang kaparusahan. At ang Panginoon po, para po siyang stoplight in a heavy traffic. Si Jesus na nakapako sa krus, tumayo po siya sa gitna ng heavy traffic po na yan, na napakaraming tao. Sabi niya, stop, huminto kayo at makinig. Sabi niya, I am the resurrection and the life. Sabi niya, kung sino man ang maniwala sa akin ay masasalba, magto-turn around, magbabago ng direksyon, hindi patungo sa kaparusahan, kundi tutungo sa buhay.
Parang ganun po ang illustration. We are all heading to destruction, but Jesus on the cross stood on that heavy traffic and said, "Whoever believes in me will have life." At naniniwala po ako na tayo yun. At gagamitin po niya tayo na sugo upang yung mga hindi pa nakakarinig ay makarinig din. Makakarinig din sila sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ko. Kaya kahit po nasa likod po kayo ng rehas, kahit po nandyan po kayo na parang hindi malaya, malaya po kayong magbabalita ng magandang balitang ito. Sa kaselda, kasama sa pagkain, yung mga walang pag-asa po sa buhay, yung mga walang Kristo, yung mga hindi ninyo kasama dyan na nakaupo ngayon, I believe po na marami po kayong kasamahan na wala po dyan sa tabi ninyo. May busy, may ibang ginagawa po. Pero pag sila po ay binalitaan po ninyo ng buhay po na ito na magdudulot ng kapayapaan, ng kagalakan at buhay na walang hanggan, naniniwala po ako na kahit sila gusto din po nila. May mga balakid lang po. Bibilangin po natin ilang balakid kung bakit po tayo hindi nakakapag-share, kung hindi po natin, bakit po hindi natin nasasabi sa iba, bakit po tahimik tayo na Kristiyano. Ang isa po nahihiya. Pero sabi po ni Kristo sa Luke chapter 9 verse 26, kung ikakahiya ninyo ako sa harapan ng tao, ikakahiya ko rin kayo sa aking Ama. Kaya huwag po natin siyang ikahiya. At kung ako at ang mga aral ko ay ikakahiya ninuman, ikakahiya ko rin siya kapag ako na anak ng tao ay pumarito na taglay ang aking kapangyarihan at ang kapangyarihan ng Ama at ng mga banal na anghel. Hindi po magiging proud si Jesus sa atin pag ngayon po ikakahiya po natin siya. Kaya magmula ngayon, wala lang sikretong Kristiyano, delete na natin ang hiya-hiya at ipamalita na si Kristo. Pamalita na ang buhay na bago kay Kristo. Pangalawa pong dahilan kung bakit tayo parang atubili na magbahagi ay maraming natatakot tayo na i-reject tayo na or imamak tayo or uusigin tayo. Ang mga ganyan po ay hindi po naramdaman po yan ni Jesus. At sinabi po niya na mararamdaman din po ng lahat ng nakasunod sa Kanya. Isa pong example sa Luke chapter 4 verse 28 to 29. Makikita po natin dito, hindi lamang po parang mockery ang aabutin, pag-uusig o pangungutya, hindi lamang po, pero mananakit pa. May pananakit pa na daranasin kung tayo po ay walang buong tapang po na gumagawa ng yung kalooban po ng Panginoon, katulad po ng ginagawa ni Jesus. Siya po ay nangangaral, siya po ay nagpapagaling ng mga may sakit, at pinipilahan po siya, naging viral po siya. At nang nabalitaan po ng kanyang pamilya, mismo pong pamilya niya, ito po yung tugon nila, ito po yung response nila. Is it in Luke chapter 4 verse 28 to 29? Ito po, nagalit ang mga tao naroon sa sambahan ng marinig nila. Ito yung pangangaral po ni Jesus tungkol po sa Kanya at yung pag-reject ng mga tao po sa Kanya. At yung mga tao po na tinutukoy ni Jesus ay yung mga tao mismo sa simbahan. Kaya parang kinokorek po sila ng Panginoon, nire-review po sila ni Jesus. Nasa simbahan po si Jesus sa panahon ito. At pagkarinig po nila nung mga salita ng Panginoon
Nagalit ang mga tao naroroon sa simbahan nang marinig nila ito. At ano po nangyari? Dito po sa 29, nagtayuan sila at pinagtabuyan si Jesus palabas ng bayan at dinala malapit sa gilid ng burol na kinatatayuan ng kanilang bayan para ihulog siya sa bangin. Sa kanyang pangangaral, siya ay sasaktan. Kaya maaring sa ating walang tapang na pangangaral, maaring saktan tayo. Wala man sigurong personally, wala akong kakilala na sinaktan siya dahil sa pagbabalitan niya ng magandang balita ni Kristo. Pero meron pong, in real life, meron pong isang kabataang nagngangalang Nicky Cruz. Siya po ay a notorious gang member sa New York. At siya po ay binahagian ng isang batang mangangaral. Pangalan po niya is David Wilkerson. At nagalit po itong si Nicky Cruz. Notorious siya, gang member siya. He swung his switchblade, yung balisong pa, sabi doon. At he pointed it on the throat of David Wilkerson. Nagalit siya. Hindi po sinabi doon kung paano, kung ano, basta sinabi ni, binahagi po ni David Wilkerson ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Nagalit si Nicky at sasaktan siya. Gustong patayin. Ano bang ibig sabihin ng balisong na nakatuon sa lalamunan dito sa throat? Papatayin, di ba? Sabi ni Nicky sa kanya, pwede kitang, I can cut your body into million pieces. Milyong pira-piraso, pipirasuin kita. 1 milyon. Di mananakit talaga siya. Dahil sa Ebanghelyo, dahil sa magandang balita. Alam niyo, ang sagot ni David Wilkerson, sabi niya, pwede mong gawin yan. At sasabihin ko sa iyo, every single piece of these million pieces ay magsasabing, mahal kita, mahal ka ni Jesus. Sasaktan na siya, pero ang response po niya, ang tugon po niya, pagmamahal pa rin. The end of the story, hindi po siya pinatay, nabago po si Nicky Cruz. Nagkaroon po siya ng bagong buhay. Kabataan ito, David Wilkerson was a very young man. See? Kaya walang punong-puno ng tapang. Alam na alam niya may gagawin ang Panginoon. Kaya sa inyo po dyan, kahit may pagdududa, parang takot, huwag po tayong matakot. Kasama po ninyo ang Panginoon sa inyong pagbabahagi po ng magandang balita po ito. Kasama po, sinabi po niya na humayo kayo, ipangaral itong magandang balita at kasama ninyo ako to the very ends of the earth. Kasama po natin siya. Naniniwala po ako na ito po yung natamo sa puso po ni David, kaya matapang po siya kahit notorious gang member pa yan. Kahit po dyan sa loob ng piitan, marami po sigurong mga maton, mga nakakatakot tingnan. Pero wala pong bisa ang mga tapang na yan kung gagalaw po ang Panginoon. Kaya magmula po sana ngayon, magkaroon po sana tayo ng passion or that burden, yung how do you say it? Na ipamalita kung ikaw ba may, halimbawa ako may cancer at nahanap ko yung lunas at may mga kakilala ako, kamag-anak, kaibigan na may cancer din na katulad ko, halimbawa, hindi ko ba sasabihin na ito yung lunas, gumawa, hindi ba ganun? Ganun po yun. Kung tayo po yung nabigyang laya, kung tayo po yung presong napalaya, ayaw ba natin na mapalaya rin yung iba? Tinutukoy ko po dito, spiritual po na pagka-preso. Preso sa kasamaan. Meron pong kalayaan.
balita po natin, si Jesus po yun. Ang isa pa pong dahilan siguro kaya tayo atubili na magbahagi, sasabihin siguro natin, wala akong alam, si pastor na lang kaya ko siya kasi mas magaling siya, mas marami siyang alam sa Biblia. Pero may example po sa Bible na sa loob ng isang araw, kinausap po siya ni Jesus at sa araw din yun, naging instrumento siya upang akayin ang isang bayan, maybe town, the whole town. At wala pong iba kundi yung babaeng Samaritana. Babaeng na nabubuhay sa kasalanan. 5 ang asawa, naging asawa. Ibig sabihin, hindi malinis na pamumuhay. Simple woman, sabi niya dyan, in John chapter 4. Pero, na-encounter niya si Jesus. At yung hinahanap-hanap ng buhay niya, sabi ni Jesus, yung tubig na pag ininom ay hindi ka na mauuhaw pa, ibibigay niya. Tinanggap po yan ng babae. Nagkaroon po ng kasiyahan. Nagkaroon po siya ng kagalakan. At nawala na, kahit yung gagawin sana niya sa balon na yun, mag-iigib sana, nakalimutan na niya ang inisip niya, sabihin ko nga ito sa buong bayan. Galing din po sana tayo. Kung tayo po yung naka-encounter kay Jesus, nakaramdam ng tunay na kapayapaan at kagalakan sa buhay, nakatanggap ng pag-asa, ganon din sana yung passion natin para sabihin kahit man lang sa katabi natin. Unti-unti, one at a time. At kahit po dyan, mabunga po kayo. Magiging mabunga po kayo. Kung magiging, if your light will shine bright, your flames, kahit yung pamumuhay, yung pananalita, yung pagbabago, yung bagong buhay, kung sabi po natin kanina na, ang na kay Kristo ay bagong tao. Nawala na, nabaon na yung dating pagkatao, tumating na yung the new creation. Kayo po yun. Alam ko po, naniniwala po ako na kaya po kayo nandiyan. Kaya po kayo nakaupo dyan dahil gumawa po ng milagro ang Panginoon sa inyong mga puso. Binago po niya. Amen? Sana po, find it in your hearts to share that love, to share that peace, and to share that joy, to share that hope na natagpuan natin kay Kristo. Ito po yung ginagawa namin, ganun din po ang gawin ninyo. Huwag po tayong mag-alala sa, ikakunti ang alam ko. Yung babae po wala siyang alam. Ang alam lamang po niya, hindi po ni Jesus ang puso niya. At meron siyang ginawa. Meron po siyang linagay. Nalagyan pa tayo. Binigyan pa tayo. That's all. I-offer natin ang ating mga sarili at ipamalita at mag-akay. At sa susunod na Bible study, hindi ka na iisa. Mag-multiply, isa. 1 brings 1. Hindi ang bilang natin magiging doble na. Amin po ba? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, salamat Panginoon sa salita mo once more. We thank you for encouraging us. Tunay nga po na ikaw ang gumagalaw sa aming mga buhay. At nagpapasalamat po kami. Patuloy ka po na kumilos sa buhay ng bawat isa at sa aming pong pagbabago, gamitin mo din po kami para ang mga kaibigan namin, ang mga malalapit po sa amin, kasama po ng mga pamilya namin ay maakay din sa iyo. At sila rin po ay gagamitin mo. Lord, all your people will advance your kingdom. Kahit doon sa loob ng kulungan. Naniniwala po kami na gagalaw ka, kikilos ka. Hindi po imposible, Panginoon, na you will turn, Lord God, the prison na upside down, Panginoon, at magkaroon talaga ng katuwiran. Righteousness, Lord, will reign even in the cells of this our brethren. Father, we thank you. Just commit them once more into your hands. In Jesus' name.